Isinalalim po sa public hearing ang petisyon ng Trade Union Congress of the Philippines na 85 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ang public hearing sinabayan ng protesta ng ilang militante. May ulat on the spot si Claire Delphine. Claire? Pia, ginawa ngayong umaga ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR ang public hearing para sa petisyong pagtataas sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Dalawang petisyon ang isinumite ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Ang una, 83 pesos ang hinihinging aumento sa arawang sahod, 85 pesos naman ang nakalagay sa pangalawang petisyon. Parehong dinidinig ang dalawang petisyon. Sa ngayon, 456 pesos ang minimum wage sa Metro Manila mula June at November 2012. Sa komputasyon ng TUCP, dapat madadagdagan ng mga sumusunod ang kinikita ng minimum wage earner. 9.63 pesos from actual 2% increase in prices sa pagitan ng March 2012 at February 2013. 27.36 pesos naman mula sa projected 6% rise in inflation at 48 pesos mula sa 2 piso kada taon na hindi nagkaroon ng dagdag sweldo mula 1989. Kaya dapat raw aabot na sa 540.99 o 541 pesos ang minimum wage ng mga manggagawa. Sana raw ituring ang mga manggagawa na partner sa negosyo at hindi parang basahan na basta na lang daw pinapalitan. Pero ang mga employer, tutol dito, mga maliliit na negosyante at hindi naman daw ang mga malalaking kumpanya ang matatamaan dahil sa ngayon, mas mataas na minimum or mas mataas na sa minimum wage ang binibigay ng mga malalaking kumpanya. Tulad na lang daw sa textile industry, na palubog na't naghihingalo, nasasakal na raw sa malawakang smuggling at mataas na electricity cost. Kaya hindi na raw kakayanin ang karagdagang pasanin sa pagtataas ng sweldo ng mga manggagawa. Mapipilitan daw silang magtanggal ng mga empleyado kung itutuloy ang wage increase. Kapag ganito ang mangyayari, asahan at lalo pang lalaki ang unemployment rate sa bansa. Marami rin daw mga foreign company na may mga factory dito sa bansa ang apektado pa rin hanggang sa ngayon ng pagbagsak ng ekonomiya ng Europa at Amerika kung saan nila ine-export ang kanilang mga produktong ginagawa rito. Samantala, habang ginagawa ang public hearing sa loob ng tanggapan ng Occupational Health and Safety Commission sa Quezon City, ay nagsasagawa naman ng kilos protesta ang militanteng grupong Kilusang Mayo 1 sa labas. Panawagan nila ang maipasa ang 125 peso wage hike bill sa Kongreso. Pia? Maraming salamat, Claire Delphine.